legit ba talaga ang Lakers o overreaction lang matapos matambakan ang Warriors? Ernie, I owe the Lakers an apology. No, mga idol, no, narinig nyo yun. No? Isa sa pinaka-critic ng Lakers na pasori. Pero eto nga ang tanong mga idol. Ngayong season kasama nga si LeBron James at birthday boy na si Luka Doncic, no, nagmumukhang delikado ang LA. Pero sabi ni Chuck dito mga idol, can they win a series? Hell no. So sino nga bang tama, no? So let's break it down, no. So tinambakan nga ng Lakers ang Golden State Warriors kung matatandaan natin. No, pero real talk, no, syempre walang Stephen Curry doon mga idol. Walang full firepower ang Warriors, no. So nag-goal pa nga dyan, no, si LeBron, no, bago ang laban dito sa Warriors. So ibig sabihin parang tinitake it easy niya lang yun kasi nga syempre wala ang si Stephen Curry. So 'di ba, walang firepower talaga ang Warriors, no. So kaya legit na statement ba to mga idol? Lumalabas ba to na legit statement? So be realistic tayo, no. Luka Doncic, no, naka 26 points, LeBron all around monster game, Jackson Hayes lob threats, no, spacing plus transition dominance. Ang pinaka-key takeaway naman nito yung ball movement, no? Tapos yung tempo control nila mga idol. So kapag si Luka, no, ang nag-control ng pace, alam nyo na yan, syempre. Mas maganda, no, na hindi nagmamadali ang Lakers, no? Mas organized sila, no? Mas deliberate. So kung ngayon magsisimula ang playoffs at nakaharap nila ang Houston, sila Kevin Durant, upset ba kung manalo ang Lakers? Yes, hindi imposible. Bakit may chance sila? Una sa lahat guys, playoff experience, no? Si LeBron pa lang, no, walking finals appearance na yan mga idol. Half court offense sa playoffs, 'di ba? Bumabagal ang laro mga idol. Dito na pumapasok ang isolation scoring ni Luka Doncic. Syempre may experience na si Luka. Superstar shot creation. Ito mahalaga rin to mga idol. Pag dikita na, may closer sila, 'di ba? Ayun, tulad ni Luka. Grabe naman 'yan pagdating ng playoff. Hindi katulad nila James Harden, no. Ito pa ang real key point, no, hindi nga ang scoring dito, hindi rin ang playmaking, no. Isa pa ay ang defense, no, dapat na ayusin ng Lakers. Pero kapag kalaban naman nila ang Denver, no, na may Nikola Jokic, kaya ba nilang pigilan, no, ang inside out defense, mga idol, 'di ba? Kapag OKC naman, no, na mabibilis pa at mga bata pa, mga idol, no, kaya ba nilang sabayan, no, ang energy nitong sila SGA? So ang Lakers nga ngayon lumalabas na elite pagdating sa offense, lalo na kapag lock in. Pero inconsistent naman sila guys pagdating sa defensive rotations. At ito nga sa playoffs, no, isang blown rotation lang, sigurado mga idol, no, series ang mawawala sa kanila. So kailangan pa nila ng fourth quarter effort mga idol. Hindi pwede yung 2 quarters lang. Siyempre yung health ni LeBron, no, kasi 40 years old na siya, 'di ba? Kailangan fresh pa rin siya sa April. Tapos sa role players naman, ito si Austin Reeves. Kailangan, no, productive siya every night. Hindi pwedeng one game wonders lang mga idol. Hindi siya pwede sa ganun. Pace control naman, kailangan din ng pace control. Kapag sila na yung nagdidikta ng tempo, 'di ba? Napaka-dangerous nila niyan. Siyempre ito pa, no, real talk naman to. Let's be honest mga idol. Kapag usapan ng legit contenders mga idol tulad ng Denver Nuggets, OKC, 'di ba? Maybe Boston sa East. At depende pa yan sa momentum ng Lakers, 'di ba? Kung healthy sila at syempre nasa tamang seeding. Syempre walang gustong makatapat ito nga si LeBron at si Luka, no, sa Game 7 series. Kung maganda yung seeding nila, 'di ba? Hindi naman sila yung title favorite, pero hindi rin sila yung hell no na masasabing tulad ng sinabi dito ni Chuck. Siyempre ang Lakers ngayon guys, hindi mo gustong kalabanin yan, hindi mo kayang maliitin. Pero kailangan pa rin siyempre nila ng defensive leap, no, para maging tunay na contender, no. At tandaan sa playoffs, star powers wins the game. Diyan naman overload, no, ang Lakers, no. At pag may Luka ka, syempre, may LeBron combo, wow! Syempre, meron kang malaking chance, 'di ba? So, yun lang guys, no. Pinaliwanag lang natin kung magcha-champion ba talaga ang Lakers. So, in short, na masasabi ko lang diyan, possible. Pero marami pa rin kailangan baguhin, no. So, hindi mababago ng ng LA yun. Yun lang, doon nagkakatalo. Mahihirapan talaga ang LA. So, guys, ano sa tingin nyo? Kaya ba ng LA ngayong playoffs, no? Syempre ang lalakas ng kalaban yan, 'di ba? So kahit sana makapasok lang sa Western Conference Finals, 'di ba? Malaki achievement na 'yan para sa Lakers. Pero kung alam nyo, kung hindi magtatagumpay ang Lakers ngayong season, malamang sa malamang talaga malaki yung chance lumipat talaga yan itong si LeBron James, no? Baka ito sa Cavs.
Inaawitan na siya ng Cavs eh. Yun, mga possible Cavs talaga. Pero mas okay doon kasi mas maraming elite defender doon, 'di ba? Tsaka kaso nga lang problema pagdating sa playoff, ito naman si James Harden naman nagcho-choke. Parang ano naman to si James Harden, pero malaki ang chance ng Cavs, 'di ba? Kaysa sa Lakers. Ang ganda pa ng standing ng Cavs. So, yun lang. Peace sa inyo lahat.